Magandang araw po. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda at narito ako upang magbahagi ng mahalagang kaalaman para sa inyong kalusugan. Naisip niyo na po ba kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ating katawan kapag namumuo ang dugo o kung ang mga namuong dugong ito ay maaaring kusang matunaw bago pa man magdulot ng atake sa puso o stroke? Paano kung mayroong mga pang-araw-araw na pagkain na habang ninanamnam ninyo ang sarap ay maaari palang magligtas ng inyong buhay? Ang pamumuo ng dugo na maaaring mangyari sa anumang bahagi ng katawan ay parang mga tahimik na bombang orasan. Walang babala, bigla na lang nitong haharangan ang daloy ng dugo at ilalagay sa panganib ang inyong buhay. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang ating kinakain ay maaaring maging isang mabisang sandata sa laban na ito. Ayon sa mga bagong pag-aaral, may ilang partikular na prutas na nagtataglay ng makapangyarihang mga sangkap na kayang magtanggal ng plaque sa mga ugat, pumigil sa pagbuo ng mga namuong dugo, at natural na magpasigla ng sirkulasyon. Sinasabi ng ilang pag-aaral na may mga pagkaing kasing epektibo ng mga deresetang gamot sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo. Ngayon ating aalamin ang 3 prutas na napatunayan ng siyensya na tumutulong magtunaw ng mga mapanganib na namuong dugo at mapanatiling malusog ang ating puso. Lahat ng ito ay madaling hanapin at isama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. At tiyak na magugulat kayo sa ika-7 prutas. Simulan na natin. Ang sangkatotohanan sa likod ng pamumuo ng dugo. Kapag ang dugo ay sobrang namumuo sa loob ng mga ugat, nabubuo ang mga solidong bagay na tinatawag na blood clots o namuong dugo. Bagamat ang pamumuo ng dugo ay isang normal at mahalagang proseso upang mapigil ang pagdurugo, nagiging problema ito kapag ang mga namuong dugo ay madalas na nabubuo sa loob ng ugat. Hinaharangan nito ang daloy ng dugo at nagpapataas ng panganib sa mga seryosong kondisyon tulad ng pulmonary embolism, atake sa puso, stroke at thrombosis. Ngunit bakit nga ba nabubuo ang mga mapanganib na clots na ito sa ating katawan? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang ating pamumuhay kung saan marami sa atin ay laging nakaupo. Ang matagal na pag-upo sa trabaho man o sa mahahabang biyahe ay maaaring magpabagal ng sirkulasyon ng dugo. Ito ang nagiging sanhi ng pagbuo ng mga namuong dugo sa mga ugat ng binti, isang kondisyon na tinatawag na deep vein thrombosis. Sa bawat oras na kayo ay nakaupo nang hindi gumagalaw, tumataas ng hanggang ang panganib na magkaroon kayo ng nakamamatay na pamumuo ng dugo. Ang kakulangan sa tubig o dehydration ay maaari ring magpalapot ng dugo na nagpapataas ng panganib na ito. Isa pang mahalagang salik ay ang hindi tamang pagkain na karaniwan sa modernong panahon. Ang sobrang pagkain ng mga sobrang prinosesong pagkain na mayaman sa trans fats at refined carbohydrates ay maaaring magpataas ng antas ng pamamaga o inflammation sa katawan. Ito ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo at naghihikayat sa pag-ipon ng mga taba o plaque sa mga artery. Ang kakulangan sa ilang mahahalagang sustansya tulad ng flavonoids, omega-3 fatty acids at vitamina K ay maaari ring makasama sa daloy ng dugo
Ang mga malalang kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, at mataas na kolesterol ay direktang nauugnay sa mas mataas na panganib ng abnormal na pamumuo ng dugo. Ito ay dahil ang mga sakit na ito ay nagpapataas ng pamamaga at binabago ang pagiging nababanat o flexibility ng mga daluyan ng dugo. Mayroon ding mga taong mas madaling magkaroon ng problema sa pamumuo ng dugo dahil sa kanilang lahi o genetic predispositions. Ang ilang gamot tulad ng mga birth control at hormone replacement therapy ay maaari ring magpataas ng panganib sa paglipas ng panahon. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga prutas na nagtataglay ng likas na panlaban sa lahat ng mga panganib na ito? Maaari bang matunaw ang namuong dugo ng walang gamot? Marami marahil ang magtataka, ngunit ang isang namuong dugo ay maaaring matunaw ng kusa. Ang katawan ng tao ay may sarili nitong mga panlaban. Ang mga natural na enzyme na ginagawa ng ating katawan tulad ng plasmin ay tumutulong sa pagtunaw ng mga namuong dugo sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang prosesong ito ay maaaring mahirapan dahil sa sobrang pamumuo o pamamaga ng mga ugat. Sa kabutihang palad, ipinapakita ng mga pananaliksik na may ilang pagkain, lalo na ang mga prutas na maaaring suportahan ang natural na prosesong ito. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Harvard University na ang ilang prutas ay naglalaman ng mga kemikal na maaaring magpababa ng panganib ng pagbuo ng clot ng hanggang 32%. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga namuong dugo ay ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa natural na enzymes at antioxidants. Ang mga sangkap na matatagpuan sa mga prutas tulad ng papaya, kiwi at pinya ay tumutulong sa pagtunaw ng fibrin. Ang fibrin ay isang protina na mahalaga sa pagbuo ng clot. Ang pagtunaw nito ay pumipigil sa pagbabara sa mga daluyan ng dugo. Ang mga prutas na mayaman sa flavonoids tulad ng mga berry at ubas ay tumutulong din sa pagbabawas ng pamamaga. Ginagawa nilang mas nababanat ang mga daluyan ng dugo na nagpapahirap sa pagbuo ng mga clot. Ang pagpapanatili ng sapat na tubig sa katawan ay mahalaga rin dahil ang dugong mas malapot ay mas madaling mamuo. Ang pagkain ng mga prutas na may mataas na nilalaman ng tubig tulad ng dalandan at pakwan ay maaaring malaki ang maitulong. Ngunit mag-ingat kahit na ang mga hakbang na ito sa pag-iwas ay napaka-epektibo, ang isang namuong dugo na nabuo na ay maaaring mangailangan ng agarang medikal na atensyon. Mahalagang humingi agad ng tulong sa propesyonal kung may hinala ng thrombosis o embolism. Narito ang 13 prutas na tutulong sa inyo. 1. Dalandan, ang sikretong lakas ng vitamin C na nagliligtas ng milyon-milyong buhay. Ang dalandan, isa sa pinakakilalang prutas sa buong mundo, ay may kahanga-hangang epekto sa kalusugan ng puso at mga ugat. Dahil mayaman ito sa vitamin C, pinapabuti nito ang sirkulasyon at pinapatibay ang mga daluyan ng dugo. Ito ay nagpapababa ng posibilidad ng mapanganib na pamumuo ng dugo na maaaring magdulot ng atake sa puso at stroke. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita ng nakakagulat na impormasyon
Tungkol sa lakas nito, ang regular na pagkonsumo ng vitamin C ay nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso ng 30%. Ang vitamin C sa dalandan ay nagsisilbing isang malakas na pananggalang, pinapatibay ang mga pader ng artery at pinipigilan ang pagbuo ng plaque. Bilang isang makapangyarihang antioxidant, binabawasan ng vitamin C ang pamamaga at pinipigilan ang oxidation ng LDL cholesterol. Ang oxidized cholesterol ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbabara ng artery at pagbuo ng clot. Naglalaman din ang dalandan ng mga flavonoid tulad ng hesperidin na tumutulong sa daloy ng dugo. Tinitiyak ng mga sangkap na ito na malayang dumadaloy ang dugo at pinipigilan ang paninigas ng mga artery. May isang sikreto na hindi alam ng marami para masulit ang benepisyo ng prutas na ito, huwag salain ang katas. Ang sapal at lamad nito ay naglalaman ng malaking halaga ng fiber at antioxidants. Totoo nga bang ang pagkain ng isang dalandan araw-araw ay mapapanatiling ligtas ang iyong puso? Hintayin ninyo ang susunod na prutas. 2. Granada, ang sikretong eliksir na kayang baguhin ang iyong dugo. Hindi nagkataon lamang na ang granada o pomegranate ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa kalusugan ng puso. Ang prutas na ito ay naglalaman ng isang espesyal na molekula na tinatawag na punicalagin, isang napakalakas na antioxidant. Pinipigilan nito ang pag-ipon ng mga taba o plaque sa mga artery at pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo laban sa pamamaga. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Atherosclerosis ang nagpakita ng kahangahangang impormasyon. Ang kapal ng plaque sa artery ay bumaba ng 35% sa mga taong uminom ng pomegranate juice sa loob ng 3 buwan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang granada ay pisikal na makakatulong na linisin ang mga baradong artery at mapabuti ang daloy ng dugo. Ang susi ay ang kakayahan nitong itaguyod ang produksyon ng nitric oxide, isang sangkap na nagpaparelax at nagpapalawak sa mga daluyan ng dugo. Ito ay nagpapababa ng presyon ng dugo at panganib ng pamumuo sa pamamagitan ng pagpapadali sa daloy ng dugo. Binabawasan din ng granada ang oxidation ng LDL cholesterol na isang pangunahing salik sa pagbuo ng clot. Ang katangiang anti-namamaga ng granada ay isa pang mahusay na kaalyado para sa mga nais umiwas sa thrombosis. May isang hindi gaanong kilalang paraan upang masulit ang mga benepisyo nito. Ihalo ang granada sa itim na paminta na naglalaman ng piperine upang mapabuti ang pagsipsip ng mga polyphenol ng granada. Naisip nyo ba na ang isang simpleng prutas ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking epekto sa inyong kalusugan? Triga, mangga. Ang prutas na kayamanan para sa sirkulasyon. Ang mangga ay hindi lamang isang masarap na tropikal na prutas. Ito ay isang tunay na lunas para sa sistema ng sirkulasyon. Ang prutas na ito na mayaman sa mga bitamina A, C at E ay lumalaban sa pamamaga ng mga ugat at pinipigilan ang oxidation ng kolesterol. Ang mga prosesong ito ay may mahalagang papel sa pagbuo ng plaque at clots sa mga artery. Ang mga mananaliksik sa University of Oklahoma ay nagpakita ng mga kahangahangang katangian ng prutas na ito. Ang mangiferin, isang malakas na polyphenol na matatagpuan sa mangga,
ay direktang nakakaapekto sa pagiging malabnaw ng dugo. Ang natatanging sangkap na ito ay maaaring pumigil sa pagdidikit-dikit ng mga platelet na kasing epektibo ng ilang gamot. Kinokontrol ng mangiferin ang produksyon ng thromboxane, isang kemikal na nagtataguyod ng pamumuo kapag labis ang produksyon nito. Sa pamamagitan ng pagbalanse sa kemikal na ito, natural na pinapanatili ng mangga ang malusog na daloy ng dugo. Mayaman din ang mangga sa soluble fiber na nagpapababa ng antas ng LDL cholesterol sa dugo. Pinapanatili nitong malinis ang mga daluyan ng dugo at pinipigilan ang pag-ipon ng plaque. Isa pang hindi inaasahang benepisyo ay ang mataas na potasyo ng mangga na nagpapababa ng presyon ng dugo. Upang palakasin ang epekto nito, subukang magdagdag ng kanela o cinnamon sa isang smoothie na may mangga. Ang kanela ay nagtataglay din ng likas na katangiang anti-namumuo na nagpapabuti sa epekto ng mangga. Kung akala ninyo ay kamangha-mangha na ang kapangyarihan ng mangga, hintayin ninyo ang susunod na prutas. 4. Kiwi ang maliit na berdeng prutas na gumagawa ng himala sa iyong mga artery. Sa kabila ng simpleng anyo nito, ang kiwi ay may nakakagulat na epekto sa kalusugan ng puso. Naglalaman ito ng isang natatanging enzyme na tinatawag na actinidin na may kakayahang tunawin ang fibrin. Ang fibrin ay isang protina na mahalaga para sa pamumuo ng dugo at ang pagtunaw nito ay pumipigil sa pagbabara sa mga artery. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ang nagpakita ng kahangahangang impormasyon sa loob ng 28 araw, ang mga taong kumain ng 2 kiwi sa isang araw ay nakaranas ng 18% na pagbaba sa lapot ng dugo. Ginagawa nitong isa sa mga pinakamabisang natural na pampalabnaw ng dugo, ang kiwi, na lubos na nagpapababa ng panganib ng thrombosis, stroke at atake sa puso. Ang prutas na ito ay mahusay na mapagkukunan ng fiber, potasyo at vitamin C na lahat ay sumusuporta sa malusog na mga daluyan ng dugo. Pinapabuti rin nito ang pangkalahatang sirkulasyon ng dugo at balanse ng presyon ng dugo. Ang mga katangian nitong anti-namamaga ay tumutulong din na bawasan ang pag-ipon ng plaque sa mga artery. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagpapababa ng kiwi sa antas ng fibrinogen, isang protina na nagpapataas ng panganib ng mga nakamamatay na clot. May isang hindi gaanong kilalang mahalagang tip para masulit ang mga benepisyo ng kiwi. Kainin ito nang walang laman ang tiyan. Ang actinidin ay pinakamahusay na gumagana sa isang bahagyang asidikong kapaligiran. Hindi ba't kamangha-mangha ang lakas ng maliit na berdeng prutas na ito? Maghanda dahil ang susunod ay may mas hindi kapani-paniwalang mga katangian. 5. Papaya, ang tropikal na hiyas na tumutunaw ng clots habang natutulog ka. Bukod sa kilalang benepisyo nito sa panunaw, ang papaya ay mayroon ding malakas na aksyon laban sa pamumuo ng dugo. Ito ay dahil sa isang espesyal na enzyme na tinatawag na papain na tumutunaw ng mga protina. Ang mga protinang ito ay nag-aambag sa pagtaas ng pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagbuo ng plaque sa mga artery. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita ng mga hindi inaasahang resulta.
ang mga regular na kumakain ng papaya ay may 16% na mas mababang antas ng triglycerides sa dugo. Ang papain ay gumaganap bilang isang tunay na tagalinis ng artery, tinatanggal ang mga deposito ng taba at pinipigilan ang pagbuo ng mga mapanganib na clot. Ang labis na taba, LDL cholesterol at fibrin ay maaaring maipon sa loob ng mga daluyan ng dugo. Pinipigilan nila ang normal na daloy ng dugo at naghihikayat sa pagbuo ng mga clot. Ang papain, isang natural na panlinis na matatagpuan sa papaya, ay tumutulong sa pagtunaw ng mga sangkap na ito. Mayaman din ang papaya sa beta-carotene at vitamin C na parehong nagpapababa ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo. Kung nais ninyong mapabuti pa ang epekto ng papaya sa sirkulasyon, may isang trick. Isama ito sa luya na may natural na sangkap na tinatawag na gingerol na pumipigil sa pagbuo ng clot. Ang paggawa ng papaya smoothie na may maliit na piraso ng sariwang luya ay isang mahusay na paraan upang matanggap ang mabisang kombinasyong ito. Nasubukan nyo na ba ang epektibong kombinasyong ito para protektahan ang inyong sirkulasyon? 6. Pakwan ang makabagong solusyon na nagbabago sa larangan ng kardiolohiya. Ang pakwan ay isa sa mga pinaka-hydrating at epektibong prutas para sa sirkulasyon ng dugo. Pinapanatili nitong mas malabnaw ang dugo at mas hindi madaling mamuo dahil binubuo ito ng higit sa 90% na tubig. Gayunpaman, ang mataas na nilalaman ng citrulline sa pakwan ang tunay na gumagawa ditong isang prutas na palakaibigan sa puso. Ang citrulline ay isang natural na amino acid na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ginagawa itong nitric oxide ng katawan, isang sangkap na nagpapalawak at nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpapadali sa daloy ng dugo, binabawasan ng mekanismong ito ang panganib ng mga sakit sa puso, thrombosis at hypertension. Ang mga resulta ay kahanga-hanga ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension. Ang madalas na pagkain ng pakwan ay maaaring makabuluhang bawasan ang paninigas ng artery. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa buong sistema ng sirkulasyon at pinipigilan ang mga pagbabara. Naroroon din sa pakwan ang lycopene, ang parehong antioxidant na nasa kamatis. Binabawasan nito ang panganib ng pagbuo ng plaque sa artery at nilalabanan ang iritasyon sa mga daluyan ng dugo. Narito ang isang kapaki-pakinabang na tip upang mapataas pa ang mga benepisyong pangkalusugan ng pakwan. Kainin din ang mga buto. Ito ay dahil mayaman ang mga buto sa bakal at magnesium, dalawang sustansya na mahalaga para sa malusog na dugo. Maniniwala ba kayo na ang isang bagay na napakasarap at nakakapresko ay maaaring maging isang mabisang kaalyado laban sa pamumuo ng dugo? 7. Blueberry. Ang maliit na prutas na ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Bukas sa huwag palinlang sa laki nito. Pagdating sa kalusugan ng puso, ang blueberry ay isang tunay na higante. Ang mga blueberry ay direktang nakakaapekto sa sistema ng sirkulasyon dahil mayaman ito sa anthocyanins, mga malakas na antioxidant na nagbibigay dito ng matingkad na kulay asul. Pinapatibay ng mga sangkap na ito ang mga pader ng daluyan ng dugo at pinipigilan ang pagbuo ng mga clot
Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Michigan ang isang bagay na hindi inaasahan tungkol sa maliit na prutas na ito. Ang regular na pagkain ng blueberry ay maaaring magpababa ng panganib ng pagbuo ng atherosclerotic plaque ng hanggang 6%. Ang anthocyanins sa blueberry ay may kakaibang kakayahang ayusin ang pinsala sa pader ng mga daluyan ng dugo. Tinatawag ng ilang siyentipiko ang blueberry na isang natural na aspirin dahil sa lakas ng epektong ito. Bukod dito, ang blueberry ay nagpapagana sa sirtuin, isang protina na kumukontrol sa metabolismo ng selula at nagpoprotekta laban sa atake sa puso. Nagbibigay ito ng karagdagang proteksyon laban sa pagbuo ng clot at pamamaga ng ugat. Isa pang sangkap na matatagpuan sa blueberry ay ang pterostilbene na nagpapababa ng antas ng LDL cholesterol sa dugo. Iilan lamang ang nakakaalam ng isang espesyal na tip para masulit ang prutas na ito: magdagdag ng walnuts sa blueberry upang mapataas ang kanilang mga katangiang antinamumuo dahil naglalaman ang mga ito ng omega-3 fatty acids. Naging regular na bahagi na ba ng inyong diyeta ang maliit na asul na powerhouse na ito? 8. Ubas. Ang lihim ng mga pinakamatatandang sibilisasyon sa mundo. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang ubas ay isang epektibong panlaban sa pamumuo ng dugo. Ang resveratrol, isang sangkap na matatagpuan sa balat ng ubas, ang dakilang sikreto nito. Ang natural na antioxidant na ito ay direktang nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo at kalusugan ng puso. Ang mga resulta ay kapansin-pansin ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition. Sa loob ng 2 linggo, ang mga taong uminom ng katas ng pulang ubas ay nagkaroon ng 75% na mas mababang panganib ng pamumuo ng dugo. Ang resveratrol na matatagpuan sa ubas ay pumipigil sa pagbuo ng clot at gumagana bilang isang tunay na natural na gamot. Natural na kinokontrol ng resveratrol ang mga platelet na pinipigilan ang mga ito sa sobrang pagdidikit-dikit. Pinipigilan nito ang thrombosis at atake sa puso, pati na rin ang pagbuo ng mapanganib na pagbabara sa artery. Bukod dito, ginagawa nitong mas nababanat ang mga daluyan ng dugo na nagpapadali sa daloy ng dugo. Isa pang bentahe ng ubas ay ang kasaganaan ng flavonoids, mga sangkap na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Iilan lamang ang nakakaalam ng isang mahalagang aspeto na kailangan upang masulit ang mga benepisyong ito. Huwag itapon ang balat dahil naglalaman ito ng halos 80% ng resveratrol sa ubas. Ang pag-freeze ng mga ubas at pagkain nito bilang isang malamig na merienda ay isang madali at epektibong paraan upang magamit ang mga ito. Alam niyo ba na ang ubas ay naging pangunahing bahagi ng dieta ng mga pinakamatagal na nabubuhay na sibilisasyon sa mundo? 9. Abokado. Ang taba na ngayon ay inirerekomenda ng mga kardiologo. Matagal na panahon nang tinitingnan ang abokado ng may pag-aalinlangan dahil sa mataas na nilalaman nito ng taba. Ngunit sa katunayan, ang taba na ito ang mismong gumagawa sa abokado na isa sa mga pinakamalusog na pagkain para sa puso. Ang abokado na mayaman sa monounsaturated at omega-3 fats ay nagpapababa ng LDL cholesterol. Itinataas din nito ang HDL cholesterol
na pumipigil sa pag-ipon ng plaque sa mga artery. Isang pag-aaral ng American Heart Association ang nakahanap ng mga kahangahangang resulta. Ang panganib sa sakit sa puso ay nababawasan ng 22% para sa mga kumakain ng abokado ng duma ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng vitamin K na kailangan upang mapanatili ang balanse ng pamumuo ng dugo. Ang panganib ng clot ay tumataas sa sobrang lapot ng dugo. Kung masyadong malabnaw naman, mas matagal gumaling ang mga hiwa at sugat. Binabawasan ng abokado ang insidente ng stroke at thrombosis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang balanseng ito. Naroon din sa prutas na ito ang mga flavonoid, mga sangkap na sumusuporta sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo. Ngunit alam nyo ba na ang pinakamasustansyang bahagi ng abokado ay hindi gaanong nagagamit? Ang berdeng bahagi na pinakamalapit sa balat ay may hanggang 3 beses na mas maraming antioxidant kaysa sa laman ng prutas. Subukang gamitin ang 1 kutsara upang kayurin ang bahaging ito at idagdag sa inyong smoothie sa halip na itapon. Naisip nyo ba na ang taba ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa inyong sirkulasyon? Mga beryas. Ang hindi nakikitang harang na nagpoprotekta sa iyong puso. Mayroong higit pa sa mga blackberry, raspberry, blueberry at strawberry kaysa sa pagiging masarap na prutas lamang. Naglalaman ang mga ito ng maraming anthocyanin, mga malakas na antioxidant na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay. Ang mga sangkap na ito ay mahalaga sa pag-iwas sa sakit sa puso at pamumuo ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Health Publishing, ang mga resulta ay kapansin-pansin. Ang mga beryas ay nauugnay sa 32% na mas mababang panganib ng stroke sa mga taong kumakain nito ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Ang anthocyanin sa mga beryas ay pumapalibot sa mga daluyan ng dugo na parang isang proteksyon na kalasag. Ito ay dahil ginagawa ng anthocyanin na mas nababanat ang mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang panloob na layer. Bukod pa rito, pinapatibay nila ang resistensya ng mga artery sa pagbuo ng plaque, binabawasan ang pagkitid at pagbabara ng artery. Bukod dito, ang mga prutas na ito ay napakahusay sa pagbabawas ng lapot ng dugo. Isa pang kamangha-manghang bentahe ay ang kakayahan ng mga beryas na pigilan ang oxidation ng LDL cholesterol. Iilan lamang ang nakakaalam ng isang natatanging paraan upang masulit ang mga benepisyo ng mga pulang prutas na ito. Ibabad ang mga ito sa berdeng tsaa o green tea bago kainin dahil naglalaman ito ng mga catechin. Sama-sama, pinapabuti ng mga sangkap na ito ang pagpapalawak ng daluyan ng dugo at dinodoble ang kakayahang protektahan ang mga artery. Sino ang mag-aakala na ang maliliit at makukulay na prutas na ito ay maaaring magprotekta sa puso ng napakabisa? 11. Saging. Ang gintong hiyas na kumokontrol sa presyon ng dugo habang nililinis ang iyong mga artery. Sa kabila ng kanilang simpleng anyo, ang saging ay nagbibigay ng kahangahangang mga benepisyo
sa kalusugan ng puso. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng potasyo, isang mineral na kailangan upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo. Pinipigilan din ng potasyo ang paninigas ng mga artery na isang pangunahing sanhi ng mga clot. Ang mga natuklasan ng isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension ay hindi inaasahan ang pagkakataon ng isang tao na magkaroon ng stroke ay nababawasan ng 21% kung mayroon siyang sapat na potasyo araw-araw. Ang potasyo sa saging ay natural na nagpaparelax sa mga pader ng daluyan ng dugo. Pinapadali ng potasyo ang daloy ng dugo at binabawasan ang bigat sa puso sa pamamagitan ng pag-relax sa mga pader ng daluyan ng dugo. Ang resulta nito ay isang mas balanseng presyon ng dugo at isang mas mababang panganib ng mga problema sa puso. Direkta ring nag-aambag ang saging sa pagbabawas ng lapot ng dugo. Isa pang sangkap na matatagpuan sa saging ay ang vitamin B6 na nagpapababa ng antas ng homocysteine. Ang homocysteine ay isang amino acid na maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo at magpataas ng panganib ng thrombosis kapag tumaas ito. Iilan lamang ang nakakaalam ng kawili-wiling katangian ng prutas na ito. Ang balat ng saging ay maaari ring maging napakabuti para sa sirkulasyon. Naglalaman ito ng natural na serotonin na nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng daloy ng dugo. 12. Pinya, ang pinakamalakas na natural na pantunaw ng namuong dugo. Bukod sa pagiging masarap na tropikal na prutas, ang pinya ay isang epektibong panlaban at pantunaw din ng namuong dugo. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang espesyal na enzyme na tinatawag na bromelain na direktang nakakaapekto sa pagtunaw ng fibrin, ang protina na nagdudulot ng mga clot. Maaaring tunawin ang fibrin upang maiwasan ang mga malubhang pagbabara sa mga daluyan ng dugo. Bilang isang tunay na natural na pantunaw, tumutulong ang bromelain na sirain ang mga namuong dugo bago pa man sila magdulot ng malalaking problema tulad ng atake sa puso, stroke at thrombosis. Napapakita ng bromelain na lubos nitong binabawasan ang lapot ng dugo ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Molecular Sciences. Dahil sa lakas ng epektong ito, ilang doktor ngayon ang nagre-rekomenda sa mga pasyenteng may panganib sa sakit sa puso na regular na kumain ng pinya. Naglalaman din ang pinya ng maraming vitamin C na nagpapababa ng pamamaga at nagpapatibay sa mga daluyan ng dugo. Pinapanatili nitong malusog ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa paninigas at pagbabara ng mga artery. May isang mabisang kombinasyon na maaaring lalo pang magpalakas sa mga katangiang antinamumuo ng pinya. Magdagdag ng turmeric o luyang dilaw dito dahil naglalaman ito ng curcumin, isang malakas na natural na antinamamaga na pumipigil sa pagbuo ng clot. Ang paggawa ng katas ng pinya na may kaunting itim na paminta at isang kurot ng turmeric ay isang mahusay na alternatibo. 13. Lemon, ang sinaunang panlinis na nakakagulat sa mga siyentipiko. Ang lemon ay isang mabisang kaalyado sa kalusugan ng puso at ginagamit sa higit pa sa pampalasa lamang.
Ang lemon na mayaman sa vitamin C at bioflavonoids ay nagpapataas ng pagiging nababanat ng artery at nagpapatibay sa mga daluyan ng dugo. Pinipigilan nito ang paninigas ng mga pader ng artery na mahalaga para maiwasan ang mga clot at pagbabara sa daloy ng dugo. Ang mga mananaliksik sa University of California ay nakatuklas ng mga hindi kapanipaniwalang katangian ng prutas na ito, ang hesperidin at geosmin na matatagpuan sa lemon ay mga sangkap na lubos na nagpapababa ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo. Ang vitamin C ng lemon ay pumipigil din sa oxidation ng LDL cholesterol, isang proseso na nagdudulot ng pagbuo ng plaque. Nagtataglay din ang lemon ng mga katangiang alkalizing na tumutulong sa pagbalanse ng pH ng dugo. Ang citric acid ng lemon ay meron ding kapangyarihang tunawin ang maliliit na deposito ng calcium sa mga daluyan ng dugo. Isang hindi gaanong kilalang bentahe ay ang epekto ng lemon sa produksyon ng nitric oxide ng katawan. May isang sinaunang pamamaraan na nagpapalakas sa mga epekto ng lemon sa umaga uminom ng maligamgam na tubig na may lemon at isang kurot ng luya nang walang laman ang tiyan. Ang timplang ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo, naglilinis ng dugo, at nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng sistema ng puso at mga ugat. Ang desisyon na maaaring magbago ng inyong puso habang buhay, ang pagpapabaya sa kalusugan ng inyong sirkulasyon ay isang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng maraming tao araw-araw. Ang mga namuong dugo ay mga tahimik na mamamatay tao na maaaring biglang magdulot ng pulmonary embolism atake sa puso at stroke. Ngunit ngayon, mayroon kayong kalamangan na iilan lamang ang mayroon. Maraming tao ang napapansin lamang ang problema kapag huli na ang lahat at nagawa na ang pinsala. Hawak ninyo ang kaalaman na makakatulong sa inyong mabuhay ng mas matagal at malusog. Alam na ninyo ngayon na ang pagkain ng tamang pagkain ay maaaring makatulong na mapanatili ang malusog na daloy ng dugo at protektahan ang inyong mga artery. Bukod sa pagiging masarap, ang terena sa prutas na ating tinalakay ay naglalaman ng makapangyarihang natural na mga sangkap. Maaari nilang mapabuti ang sirkulasyon, maiwasan at matunaw ang mga clot at natural na protektahan ang inyong puso. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga tunay na gamot na umaayon sa ating katawan nang walang masamang epekto ng mga sintetikong gamot. Ang pinakamagandang bahagi ay madali ninyong maisasama ang mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay at madali itong hanapin. Hindi ninyo kailangang sundin ang mahihigpit na gawain o komplikadong mga dieta upang tamasahin ang mga kamangha-manghang benepisyong ito. Ang desisyon na gagawin ninyo ngayon ay maaaring tunay na tukuyin ang inyong hinaharap. Maaari ninyong balewalain ang kaalamang ito at patuloy na harapin ang panganib ng mga malubhang komplikasyon na maaaring permanenteng magbago ng inyong buhay. O maaari kayong magsimulang isama ang mga makapangyarihang prutas na ito sa inyong dieta ngayon at pagbutihin ang inyong kalusugan. Tandaan, maaaring huli na para kumilos kapag ang isang namuong dugo ay nakaapekto na sa inyong kalusugan.
Ang pag-iwas ay palaging ang pinakamahusay na landas, lalo na pagdating sa kalusugan ng puso. Bakit hindi gawin ang unang hakbang ngayon? Gawing kaibigan ang pagkain sa laban kontra sa pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagsasama ng ilan sa mga prutas na ito sa inyong susunod na pagkain. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong kalusugan na siyang inyong pinakamahalagang pag-aari, at tiyak na magpapasalamat ang inyong puso at sirkulasyon. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong lingkod, Dr. Santos. Ang ating kalusugan ang pinakadakilang yaman na mayroon tayo. Hindi ito nabibili ng anumang halaga. Ang pag-aalaga rito ay hindi isang gastusin, kundi isang pamumuhunan para sa isang mahaba, masaya at aktibong buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. I-type ang "Health is Wealth" kung sasamahan ninyo ako sa paglalakbay na ito tungo sa mas mabuting kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Tandaan po natin, ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng kalusugan.